Balita ng bilyonaryo. Lalakyan ko mga bossing. Galawang Ador Mawanay. Actually, aaminin ko hindi ko alam kung ano yung kaso ng Ador Mawanay. Ano po? Wala na tayo pakialam dyan. Hindi ko naman alam kung sino si Ador Mawanay, kung ano yung naging kaso, mga bossing. Lawyer disowned affidavit of Marcoleta's witness who pinned down Romualdez Saldico, Eric Yap in flood control scam. Alam nyo, madami ding magulo itong witness ni Marcoleta. Una, wala pang binabasang script. Box daw yung mga basura. Nasa box daw. Nung may binasa na pong script, nandoon na daw po sa mga maleta. Yung pa lang. Sablay na. Pangalawa, meron siyang sinabi. Ang sabi niya, nako, paano mo nalaman na pera yung laman nun? Kasi po, nabilang sa harap ko, binilang po doon sa ganito. Para magbilang ka, nung mali-malitang pera, kailangan pumasok ka sa pinakaloob-looban ng bahay, mga bossing. Ibig sabihin, nakakapasok siya. Yung sumunod na mga sinabi niya, ay wala po, kapag ka-deliver po namin, alis na din po kami, batche na po kami, deliver lang po talaga. Ang gulo, Ito pa pinaka-nakakatawa ho, mga bossing. Mas kabisado pa yata ni Rodante Marcoleta yung mga nakasulat doon, kesa doon sa sumulat. Sabi ni Kukurukuku, yung video na sumesenyas, AI daw po yun. Totoo ba? May nagbibigay ng sign. Parang ang hirap namang i-edit nito kung sakali. Di ba? Ngayon mga kababayan, yun yung mga red flag doon. Tapos, sabi, dinadala yung pera doon sa bahay ng speaker. Kaso daw mga kababayan, wala naman daw tao doon. Ang nandoon lang daw mga boss chief sir, yung mga construction worker kasi nga, ipinaayos yung bahay. At isa pa ulit. Sabi yung dati pong bahay ni Michael Yang, sabi ni Senador Ping Lacson. Sandali. Sino ka mo? Sino yung nabanggit mo? Si Michael Yang ba? Mga bossing, yung ganung tao ang sabi niya, ang pambungad niya is naging security siya ni Saldico para malaman mo kung saan nakatira si Michael Yang at kung alin ang bahay ni Michael Yang, kailangan mong madikit kay Michael Yang. Or kailangan mong madikit sa mga Duterte para malaman mo o masabi mo na yun ay dating bahay ni Michael Yang. Kaya nga sinita tuloy ni Marcoleta. Huwag ka na nag-adlib pa. Kinakabahan kasi mga bossing. Nag-a-adlib pa. Di ba? Huwag ka nang nag-a-adlib pa. Kung ano lang yung nakasulat, yun lang ang basahin mo. Nagagalit. Malay mo ba naman, Marcoleta, kung sakali may nakalimutan siyang isulat doon? Di ba? Ay, nakalimutan ko, nakaligtaan ko isulat ito. O sige, sasabihin ko na lang doon. Sinisita ni Marcoleta. Keso daw, kung ano na lang yung nakasulat, yan na lang. Baka mamaya, yung ka-adlib mo pa na yan, dyan pa tayo sumablay. Diba? Tanim bolang, bulaang saksi o false witness ginawa ni Marcoleta. Marcobeta, sabi ni Tyrael Crisostomo. Sabi dito, ng bilyonaryo.com, Galawang Ador Mawanay, lawyer disown affidavit of Marcoleta's witness who pinned down Romualdez Saldico, Eric Yap, and in flood control scam. Sabi dito mga bossing nung abogado, lawyer Pechi Rose Espera has disowned. Sinasabi niyang hindi sa kanya galing o hindi sa kanya pinanotaryuhan yung hawak na papel na binabasa noong si witness ni Marcoleta. Lawyer Pechi Rose Espera has disowned the bombshell affidavit of Orly Regala Gutesa
former Marine and bodyguard of Saldico, submitted in the Senate Blue. Yun pala, kaya nalaman nila. Ano? Kaya nalaman nila yung notarize, sinasubmit pala yun. Akala ko sabi, paano kaya nila nalaman? Hawak-hawak nila. Hawak-hawak, wala naman sinabi. Sinasubmit pala. Okay, gets ko na ngayon. Submitted to the Senate Blue Ribbon Committee on Thursday, September 25. Ano ho sabi? I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. Putra gestea Marcoleta. Ano pinaggagawa mo sa buhay mo? Magsasaksak ka, bigla na lang kalagitnaan ng Senate Blue Ribbon Committee, biglang merong witness. 'Di ba? Biglang merong witness. At sabi ko nga sa inyo, yung binabasa niya, mga bossing, alata na hindi siya yung sumulat. Kung basahin ho talaga, word by word ho talaga. 'Di ba? Yung tipo bang alam mo yung mga nangyari, isinulat mo yung mga pangyayari, na kabisado mo lahat yon. Makakita ka lang ng isang letra o isang word, alam mo na yung tuloy-tuloy nun Yung siya, hindi. Word by word yung binabasa. Kapag ka hindi tinignan, hindi alam. Si Shiro Kansaki daw, tatahi-tahimik daw si Shiro Kansaki, sabi ni Chris Russo. Ma'am Princess Pari, shout out po sa inyo. Paano to? Pahiya na naman. Dapat po kapag kayo mga ganito, makakasuhan. Di ba? At alam ko, mga kababayan, may kaso yung mga gumagawa ng ganito. Papasok po ba yan sa forgery, mga bossing? Papasok yan sa forgery? Biruin mo ba naman, pati ho yung notaryo, dadayain? Di ba? At may kaso yan, may kulong ho yan, mga bossing. Sabi ni Alicia Duran, Mike Defensor is a legit DDS. At ganyan nga ho, inumpisahan ni Marcoleta yung pagpasok daw nung kanyang witness. Tumawag daw sa kanya si Defensor. Simulat sa pool pa lang, alam na natin na DDS si Mike Defensor Di ba? Falsification of public documents and signature, sabi ni JB Autoplanet. Dapat may pwede ba? Hindi. Pwede bang may sabit di si Marcoleta dyan? Hindi, sasabihin lang ni Marcoleta, bigla na lang po sumulpot siya, bigla na lang po sinabi, ganito, ganyan, may notaryo na daw po yung may notaryo na daw po yung kanyang salaysay o yung dokumento, kaya iiwas din niya ang sarili niya dyan, Ayan, uulitin ko, mga bossing. Sabi ni Ma'am Elma Singh ng Ceresa Post, disbarment for Marcoleta. I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Paano nagkaroon? Nagparekto kaya sila? Pumunta sa rekto, oy, press! Oy, pare! Gayahin mo nga ito. Alam ko, naggagawa ka ng mga pantatak ng mga notaryo. Gayahin mo nga ito. Di ho kaya ganun? Di po ba? Yan mismo, syempre, yung lawyer na yan, siya lang yung may hawak ng pantatak na yun, di ba? Sabi nung pinsan ko ni Ses na si Sunshine, dapat isama na din nilang investigahan si Marcoleta. Sabihin mo, pinsan ko yan sa Singapore. Tatatakan ko yan sa Singapore pagpunta ko dyan. Yung mga pantatak ng pambata, star ka. Anyway, the signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Espera said in a letter asking to take down a social media post on Gotesa's affidavit. Aray, fraud, kaso niyan, sabi ni Virgilio Martinez.
Sabi ni Junior Garin, ang certification nga ni Marcoleta na pagkaabogado niya, galing recto din. Di ano pa nga ba ang gagawin ni Marcoleta? Investigahan. Yung witness, makukulong, pero yung kumuha ng witness at magnanakaw, hindi makukulong. Sabi ni Jin Ninja. 5-star. Gusto mong 5-star? 5-star. Sige. The use of my name and notarial commission in connect. Kasuhan nyo ho! Diba? Kasuhan nyo ho! Huwag nyo palagpasin na ganun-ganun lang. Yung ite-take down lang, yung post. Huwag ho, kasuhan nyo ho. Ipakulong nyo ho. Delikado yan, mamaya. Kung ano-anong mga gawin ka mga kalokohan yan, mga yan, madamay pa ho kayo. Diba? The use of my name and notarial commission in connection with the said document is spurious, fraudulent, and injurious to my reputation as a member of the bar and a commissioned notary public. In the dispute affidavit, Gutesa claimed that CIS representative Eric Yap sent 46 suitcases filled with cash to Saldico house in Valle Verde. The suitcases were then delivered to Shangri-La at the port penthouse of Forbes mansion ni former Speaker Martin Romualdez. Gutesa was brought to the Senate. Biruin nyo kaya din ho umalma siguro ito mga kababayan nung narinig niya. Bukod sa peki ho, bukod sa ginaya yung pang-notaryo nila, siguro, langya kayo, sasabit nyo pa ako. Yung mga salaysay, puro hindi makatotohanan. Mayayari pa ako sa inyo. Diba, Sir Miko Boys, shout out sa inyo. Pang 862 ang kanyang like. Sabi ni Transformer, wala akong makitang reason ng witness para pumunta ng kusa dyan, tumestigo at ilagay sa panganib ang pamilya niya. Binayaran para daw po sa kapakanan ng future ng mga anak niya. Yun ang sabi niya. Yun ang sabi niya. Ano? Tuloy. Gutesa was brought to the Senate hearing by Senator Rodante Marcoleta, who said the co-bodyguard was introduced by former Congressman Mike Defensor. Alam naman ho natin yan, mga boss. Si Defensor, DDS na DDS. Diba, baka nga kaya meron pang nalalaman na Michael lang itong si Gutesa Sabi ko nga ho sa inyo, bago mo malaman yung bahay kung saan nakatira si Michael Yang o kung ano yung bahay dati ni Michael Yang, kailangan close na close ka kay Michael Yang. Di ba? Pangalawa, sa mga Duterte, close ka din. Kilala na nila yung si Michael Yang Di ba? Isa pa din yun, nakapagpasabit sa kanila. Defensor has long been linked to the controversial whistleblower Ador Mawanay, the alias used by Antonio Luis Marquez, who made false public allegation against politicos, no? Most notably, Senator Ping Lacson, 2001. Yun pala yung Ador Mawanay. Ano ho? Yun pala yung Ador Mawanay. Mahaba pa ho ito. Mahaba pa ho. Yes, I was informed that ex-ISAP Chief Victor Corpus has finally admitted publicly that he has unjustly wronged me by being taken to the ride of fraud. Mahaba pa ho. Pero ang pinaka-punto ho nito, mga kababayan, ay wala pong iba na itinatanggi po yung notaryo nung pinakita o nung salaysay. Nung kay Marcoleta, ito yata iyon, Nako, ayan, Ayan, si Regala Gutierrez, ayan. Tapos, nako, ayun, may pangalan Nako, ito pala yung binabanggit ni Marcoleta. Sandali, Marcoleta, ganito pala nakasulat, masyadong detalyado naman. Isang gwardya o isang militar, ganito magiging... para namang halatang-halata kung sino yung umano dito. Kung sino yung gumawa nito, mga bossy. Ganyan pala itsura nun, Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 40
at 6. Ibababa lang namin. Inakyat nyo pa tapos bababa nyo 35. Eh loko-loko yata kayo eh. Ba't hindi ba't hindi na lang iniwan sa sasakyan yung 35? Iaakyat tapos ibababa din eh. Bigat-bigat ho nun mga kababayan. Ayan o, bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-aakyat kami. Iaakyat daw doon sa bahay. Di ba? Iaakyat doon sa bahay. Tapos ibababa na naman. Tapos i-deliver 35. Sira ata mga tuktok nito. Ano kayo? Nagpapakapagod? So, ang 11 maleta ay naiwan sa taas ng 56th floor. Tiruin mo yan. Yung 35 na maleta. Pinagkaguluhan kayo ng tao nun. Isasakay nyo lahat doon sa ano? Isasakay nyo lahat doon sa saan ba to? Sa elevator? Ilang parot parito yan? No, ipinanek 46, ibababa din pala yung 35. Tsaka ho, sa dami ng maleta na yun, mga kababayan, imposible hindi ho sila masita o mahalata nun. Di ba? Yung bigat nga, sabi, isang maleta, ang bigat-bigat na eh. Oh. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Saldico, sa Horizon Residence at sa 42 McKinley. Eh yung bahay daw na 42 McKinley, mga bossing, pinapagawa daw eh. Di ba? Sabi ni Ma'am Aba, ano yung sinasabi ni Ma'am Aba? Try mo now. Ikaw mag-read. It does not sound natural at all. Ako ba? Paano ko babasahin to? Kagaya kung paano binabasa. Ilang sasakyan nyo? Ang dami ho nun. No? Sabi ni MCA, Vocal Studio, old school style ni Marcoleta, matindi. Matanda na para gumawa ng script panahon ng 2025. Mas maraming pagkakataon at nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker at sa bahay ni Saldico dahil iba-iba kami mga detailed na close-in, back-up, and advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli ako po ay nagnanais, biglang ganun, sa huli ako po ay nagnanais. Siyempre yung mga unang salaysay mo, hindi mo pa alam yung mga ganyan. Yung witness protection, etc. at chuchuchu. Di ba? Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito. Kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng bobo na lang ho naniniwala dito. Mga kababayan. Ano? Yung salaysay na ganyan, ob-ob na lang ho, mga bossing. Ayan o, mismo, ipinost. Mga kababayan, eto, nag-post sa social media, breaking daw, ayan. Sabi dito, breaking. Attorney Reyes del Rosario, breaking. Attorney Espera, the lawyer who supposedly notarized the sworn affidavit of Marcoleta's witness, Orly Gutesa, denied notarizing. Yari kayo, makukulong kayo dito. O pagbabayarin kayo dito. Ano po? Malamang ho pagkabalik nito sa sa Senado, mga kababayan, itatanong sa kanilang lahat ito. Malamang magdi-deny si Marcoleta. Ewan ko dyan sa loko-loko na yan. Baka ganun na yung sabihin ni Marcoleta. Ewan ko dyan sa loko-loko na yan. Bakit magdadala ng ganito yan? Di ba? Bakit biglang magdadala dito? Tapos meron pang notaryo. Sabi, maganda siguro kung ipaulit sa kanya ang kanyang testimony. Without his kodiko, tignan lang natin kung maikukwento pa siya. Hindi nga mabasa eh. No, kailangan kada word titingin doon sa Nagagalit pa si Marcoleta kapag kaganyan. Huwag kang lalagpas, huwag ka nang mag-adlib. Baka malintikan pa tayo sa adlib na yan. Nabanggit pa. Nabanggit pa si pangalan nito, si Michael Yang. Di ba? Nabanggit. Sige nga, ikwento mo sa akin, bakit mo nalaman na bahay yun ni Michael Yang? Naging close ka ba? Kanino ka ba naging close? Etc. etc.
Matatanong pa ho yung mga yon, mga bossing. Di ba? Anyway, tingin ko makukulong pa yan. Tingin ko, pag bumalik ho yan ng Senado, mga bossing, pagpasok pa lang, peke itong mga salaysay mo, yung peke itong mga notaryo, nung salaysay mo, pagpasok pa lang, contempt ka kagad. Nako, paano kaya ipagtatanggol ni Marcoleta yun?